Dear Kwento Mo, binabati ko kayo ng isang magandang araw at sa lahat na rin ng tagapakinig ng inyong programa. Hindi ako masyadong nakikinig ng radyo, pero simula nang mapanood ko ang programa nyo noong nakaraang taon ay naging libangan ko na ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Hazel. Sumulat nga pala ako sa inyo sa pag-asang may mapupulot kayong aral mula sa kwento ko. Kasi diba ganun naman tayo, natututo tayo mula sa kwento ng iba. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya at ako ay iniwan ng aking ama. Ako ang kaisa-isang anak at hindi ako napagtutuunan ng pansin ng aking ina dahil sa kanyang trabaho. Ginagalingan ko sa paaralan at mayroon akong kaibigang lalaki na laging naririyan para sa akin. Hazel, long time no see. Ha? Uy, August! Parang isang taon na tayo hindi nag-uusap pa. Kaya, kahapon nga lang tayo nag-usap eh. Tsaka parang araw-araw na rin. Ay, oo nga pala. Kamusta na pala mga magulang mo? Di ko na sila nakikita. Okay lang. Oh, bakit parang palawa ka na? May nangyari bang di ko alam? Wala. Tamaan lang ako ng buhangin sa mata. Ikaw? Kamusta ng pamilya mo? Wala lang, ganun pa rin. Masaya, di gaano maganda. Okay. Uy, magsa-7 na. Malalate na tayo sa school. Ay, oo nga. Tara. Sige, punta na ako sa aking silid. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige, paalam. Bakit ba ganito ang buhay ko? Mas mabuti pa siya at may masaya siyang pamilya. Pero ako, kahit mga magulang ko, walang paki sa akin. Bakit para may umiiyak? Hazel? Andyan ka ba? Hazel! Ang ingay mo! Ha? Naku, si Kate nandito. At saan ka pupunta? Alam ba, bitawan mo ang buhok ko. Nasasaktan ako. Hala, may dugo! Makikita ni August na tumatakbo si BG na para bang takot na takot. Nagmamadaling pumunta sa restroom at nakitang wala ng malay si Hazel. Ha? Sino ang gumawa sa'yo nito? Tulong! Gising! Pakalipas ang 15 minuto, dumating na ang ambulansyang magdadala sa ospital kay Hazel. Magiging okay ka lang. Huwag kang mag-alala. Ano nangyari? Asan siya? Asan ang anak ko? Nasa emergency room po siya, tita. Anak ko! Dok, kamusta na po ang anak ko? Okay lang po ba siya? She's fine, pero she is now in deep sleep. Di pa namin alam kung magtatagal siya. She lost too much blood. Plus, meron pa siyang leukemia. Leukemia? Yes, meron siyang leukemia. At 1 month na siyang meron nito. Piling ako mag-donate ng blood sa kanya. Pero please, Dok, huwag niyo hahayaan siyang mamatay. I cannot promise you anything, but we will try to do our best. Paano na yan? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa operasyon. Alam ko na po, tita. Hingi po tayo ng donasyon mula sa iba. Sa tingin ko po ay tutulong naman sila.
at makikisa sila para kay Hazel. Lalo na sa kalagayan niya ngayon. Sige, maraming salamat. Awa ng Panginoon, natapos at naging matagumpay ang sinagawang operasyon kay Hazel. Natapos na ang blood transfusion sa kanya. Right now, she needs rest and your support. Sige po, thank you. Tita, magbo-volunteer na po ako na magbantay sa kanya. Sure ka ba dyan? Paano pag-aaral mo? Okay naman po, tita. Kaya ko naman pong pagsabayin yun. Sige, kung yan ang gusto mo, ipinagkakatiwala ko sa yung anak ko. Makalipas ang 5 araw, Nasaan ako? Bakit ang dilim? Sino yun? Hazel, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Panaginip lamang yun. Natatakot ako, Arvin. Natatakot akong mamatay. Walang mamamatay, Hazel. Andito lang ako. Maraming salamat nga pala sa lahat, August. Hazel, Bakit? bakit di mo sinabi sa aming may leukemia pa? Bakit di mo sinabi? Ayoko lang kasi na mag-alala kayo. Sorry. Ka umiyak. Napapaluha na rin ako. Okay. Gising ka na pala, anak. Ma! Sorry, anak, at hindi kita napagtutuunan ng pansin lagi dahil sa trabaho. I'm sorry. Okay lang, Ma. Sorry rin kung sinasaway kita at minsan hindi kita inuunawa. At iyan ang kwento ng aking buhay. Sana ay may napulot kayong aral mula rito. Hazel.